Mabisang proteksyon sa kulam at sa lahat ng uri ng negative energies at maging sa mga bad elements po. Ang ibig sabihin, pag-uusapan natin ngayon ang bagay na po pwedeng makapagbigay ng proteksyon sa inyo laban po sa mga malas na enerhiya na nagmumula sa tao. So, ibig sabihin, mga tao na kayang magbigay ng sumpa, kayang gumawa ng kulam, at mga bad elements na hindi ninyo nakikita. Meron pong pangontra niyan sa feng shui. At dapat meron tayong lahat nito dahil hindi natin alam or hindi ninyo alam kung sino yung mga tao na po pwedeng gumawa ng hindi maganda sa inyo. Kapag meron ka ng bagay na ito, malalaman mo kung mayroong kumukulam sa iyo. Dahil ang bagay na ito po ay magbibigay ng proteksyon sa iyo at may senyales ito na kung talaga bang sinubukan kang isumpa or sinubukan kang kulamin o mayroong mga bad elements na po pwedeng naandyan sa paligid mo or pwedeng magdulot ng harm sa iyo. So ito po ang pag-uusapan natin ngayon para alam ninyong lahat kung paano ninyo poproteksyonan yung sarili ninyo. May nabibili pong pangontra mga madam, mga sir. Hindi dapat hinahayaan yung mga tuloy-tuloy na nakamalasan sa buhay. Wala nang pagbabago kahit anong gawin ninyo. Maglagay po kayo. Meron po pwedeng gamitin para sa mga hindi nakikita na mga negative energies at para po sa mga tao na may kakayahang magdulot ng hindi maganda sa iba. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Isa sa pinakamabisang pangontra po sa lahat ng uri ng negative energies kagaya ng kulam na mula sa tao, sumpa na mula rin sa tao, at lahat ng uri po ng negative energies na nagmumula sa mga taong marunong gumawa nito. Meron pong pangontra dyan. At pangontra din ito sa mga negative energies o mga bad elements. Pag-usapan po muna natin ano nga ba ito. Ito po ay ang feng shui protection coin o tinatawag din itong lucky coin na nagpoprotekta sa wealth energies, nagpoprotekta sa tao na meron nito sa lahat ng uri ng kamalasan na pwede niyang kaharapin. Okay? So, ang feng shui protection coin po ay kinakailangan dala-dala. Okay? So, unang-una, paano ninyo malalaman kung talagang tumatalab or napoproteksyonan kayo ng feng shui lucky coin ninyo? Ito po dapat ninyong titingnan palagi. Kapag bumili ka ng coin na ito, kailangan po pag dumating ito sa iyo, ibalot mo sa plastic kung wala itong balot. Okay? May mga iba na binabalot na nila ito kung wala pong balot na plastic. Ito yung itsura ng coin. Kayo po balutan ninyo ng plastic. Ano bang uri ng plastic na malinaw pwede mong gamitin? Piliin mo matibay po. Okay? Bakit kailangan ibalot mo yan sa plastic? Okay? Ang coin na yan, mga madam, mga sir, ay nababasag kapag talagang kinulang ka na. Or talagang matindi yung pumunteriya sa iyo. Yan ay Chinese coin at ginagamit ng lahat laban sa matinding kamalasan sa buhay. Okay? Nababali. Pinakamatindi na yon kapag nabiyak, nag-crack yung coin na yan. Makapal po ang coin na yan. Hindi yan basta-basta nababali, maliban na lang kung sasadyain mo talagang baliin yan. Okay? Sunod, pinakamatindi po yun nababali. Kapag mayroong pasimpleng palipad hangin or mayroong mga taong marunong gumawa ng negative vibes para sa'yo, makikita mo sa itsura ng coin. Kaya nga po binabalot sa plastic para hindi natin sabihin na dahil lang yan sa pawis or kung anong mga chemicals na humalo dyan kaya nagkaroon siya ng discoloration. Okay? Okay? Magkakaroon yan ng tarnishing o kung ano-anong uri ng pagbabago sa coin. Kaya siya pinapabalot.
Bukod po para hindi ka ma-allergies kaya binabalot, kundi para tingnan po yung effectivity ng coin na meron ka. Okay? Makikita mo ang pagbabago ng coin kapag may gumawa talaga sa'yo ng hindi maganda. Okay? Ibabalik niya sa taong gumawa kaya nababasag, nagkaka-tarnish ang coin. Okay, ngayon, paano gagamitin? Okay? Sa babae po, ilalagay yan sa bra. Okay, sa may dibdib. Diyan ilalagay yan, ibabalot ng plastic. Ngayon, sa mister mo naman, or kung ikaw ay lalaki, sa bulsa mo. Dala-dala mo kahit saan ka magpunta, pangontra yan sa mga, kung pumupunta ka sa burol, o kung saan lugar ka pumupunta, sa ospital na maraming may mga illness, pangontra po sa lahat ng uri yan ng negative energies. Pati po doon sa nagdudulot ng kamalasan sa iyo kaya naghihirap ka or nababaon ka sa kung ano-anong mga problema sa buhay mo. Ganito kahalaga yung coin na to mga madam, mga sir. Okay? Pakakatandaan lamang ninyo ang paggamit. Kapag ito ay nabiyak na, nagkaroon ng tarnish or nagkaroon ng pagbabago kahit ito ay nakabalot, papalitan po yan. Okay? Yan ay itatapon ninyo mga madam. Hindi ninyo yan huhugasan, lilinisin, hindi po. Pinoteksyonan ka ng coin na yan at naandyan na yung negative energies. Ibabalot. Ang pagbalot, lagyan ng asin. Huwag niyong tanggalin sa plastic. Lagyan ng asin, ibalot ulit, ilagay sa plastic at itapon nyo. Malayo sa inyo. Huwag niyo ibabaon sa lupa na pangumay-ari ninyo, huwag niyo gawin yun, yung negative energies mapupunta rin sa inyo. Okay? Mura lamang po yan mga madam, mga sir. Pwede kayong umorder ulit kung talagang nabasag yan. Okay? At marami pong uri ng pangontra sa kulam. Kung may ginagamit ka na pangontra sa kulam, hindi mo kailangan tanggalin yan. Idagdag mo lang ito. Or tanungin mo yung pinagbilihan mo kung pwede ka bang magdagdag nito. Okay? Kasi kung minsan, may mga gumagawa ng pangontra na kompleto yung gawa nila or matatag yung ginawa nilang pangontra para sa inyo. Okay? Pwede ka magtanong kung nakakausap mo pa, kung may pinagbilihan ka, kung pwede mo ba itong idagdag. Okay? Kasi po, pwede namang idagdag yan. Kung halimbawa meron ka na ng pangontra sa kung ano-anong kamalasan, pwede mo pong dagdagan yan. Kasi mas marami kang pangontra, mas maganda. Dahil hindi ninyo alam or hindi natin alam kung sino-sino sa mga taong nakakasalamuhan ninyo ang pupwedeng gumawa nito sa iyo. Lalo na sa panahon po na mataas ang betrayal o mataas ang NB, mga quarrel energies. Kailangan po mag-ingat tayo palagi dahil kung minsan, kapag naibaba mo ang guard mo, doon kanila lalagyan ng kung ano-anong uri ng kamalasan kagaya ng sumpa, kulam, at kung ano-ano pa. At talaga namang mamalasing ka dahil ni isang pangontra wala ka. Okay? So, mas maigi na maglagay ka kaysa kung kailan ka naglagay, minalas ka na. Malaki na ang nagiging damages kapag ka minalas ka na. Kaya't habang hindi ka pa nagkakaroon ng kung ano man, maglagay ka po nito, wala namang mawawala. Murang-mura lang ang halaga nito. Ito ay ginagamit ng lahat bilang pangontra at para maibalik sa taong gumawa nito laban sa kanila. Okay po, ito ay ayon sa pungsoy at hindi lang alam ng karamihan. Marami pong pangontra na po pwede nating ilagay sa tahanan natin at sa mga sarili natin pwede natin bitbitin para maproteksyonan tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Maliban pa po doon sa may nalalaman kayo sa kung ano yung mga enerhiya ng taon na po pwedeng magdulot ng kamalasan sa inyo. Okay? Maliban pa po doon. Mahalaga na alam mo kung ano yung po pwede mong gamitin. Okay? Palagi niyo pong tatandaan mga madam, mga sir. Kailangan nakabantay ka sa kahit pa mga taong mabait ang pakikitungo sa iyo. Kasi po kung minsan
Kung sino pa yung tao na madalas nakangiti sa iyo kapag nakikita ka, sila pala ay may lihim na inggit at galit. Kaya't huwag ninyong ibababa yung guard ninyo o yung mga pangontra ninyo sa tahanan maging sa sarili ninyo. Huwag po ninyong tatanggalin yan. Dahil naghihintay lamang ang mga yan kapag tinanggal mo ang pangontra o kapag napansin nila na ni isang pangontra, wala ka. At parang po sa comment ni Ma'am tungkol sa kanyang money tree, marami pong nagtatanong tungkol sa money tree nila na nasa labas ng bahay nila or kung saan man ito nakaharap, magdudulot pa rin ba ba yun ng good vibes? Yes po mga madam, mga sir. Kahit yan ay nasa labas, yung ugat naman yan nandyan sa tahanan mo. Or yung enerhiya niya nandyan naman sa inyo. Ang gawin mo para mabalanse yan, talian mo ng red ribbon. Okay? Kasi kung hindi niyo pwedeng lagyan ng coins yung mismong puno, red ribbon na lang. Okay? Ang red ribbon po kasi nagbabalanse sa yin energies at yang energies na meron sa mga bagay-bagay sa paligid natin. At yung pagtatali ng red ribbon ay to welcome the good luck energies na pagpapahiwatig na ikaw yung may-ari sa kanya. Okay? Kung yan ay nasa labas ng, let's say, nasa labas ng bakod mo, sa'yo yan. Nasa labas lang siya. Hindi mo na siya pwedeng i-earth ball dahil napakalaki na niyan. Yun ang gawin mo mga madam, mga sir. Talian mo para alam niya kung sino yung nagmamayari sa kanya. Para hindi kumalat yung... Kasi po pag sa'yo yan, o may-ari niyan, tapos hindi mo tinalian, kalat-kalat niya, ibibigay niya yun sa kung kanino, sino man ang natatapatan niya, ibibigay niya yun doon sa mga kapitbahay mo. Hati-hati kayo sa energies nun na meron. Samantalang kung tatalian mo yan ng red ribbon, alam niya na ikaw lang ang nagmamayari sa kanya, kaya't yung good luck energies niya, sa inyo lang, sa property nyo lang, mapupunta. Okay? Yun yung hindi alam ng iba na nasa labas yung money tree nila o yung Pachira aquatica na nakatanim na sa lupa, hindi na talaga pwede ilipat yan. Huwag nyo nang galawin kung ganyan nakalaki at nasa labas naman at good naman kayo. Okay? Talian nyo ng red ribbon para alam ng puno na ikaw ang nagmamayari sa kanya at hindi niya i-distribute sa mga kapitbahay mo or hindi masasayang sa kalsada yung energies na meron siya. Okay? Kasi kalat-kalat po kapag yan ay nasa labas. Pero pag tinalian mo, okay na yan. Kung nasa loob ng property mo, ikaw lang ang nakakapasok, labas-masok sa property mo. Nasa lupa yan. Pwede mo lagyan ng coins yan, direkta. Sa lupa, pwede rin ibaon. Okay? Pero kung hindi, nasa labas ng property, huwag mo nang lagyan ng coins. Red ribbon lang, okay na yan. At insensuhan mo lang ng 3 para po sa offering sa kanya at para malaman niya na ikaw ang may-ari sa kanya. Okay? May mga ritual po na ginagawa para malaman ng halaman kung kanino siya dapat magbibigay ng good luck energies. Okay? Maraming salamat po sa panonood mga madam, mga sir. Palagi niyo pong tatandaan. Lagi ko sinasabi, ang astrology malawak to. Ang feng shui po malawak yan. Hindi lamang tayo bumabase o hindi lamang natin tinutukoy kung ano yung swerte at kung ano yung malas. Dapat pag-usapan din natin kung paano natin mareresolba yung mga bagay-bagay na magdudulot ng kamalasan sa atin. Kasi hindi po pwedeng huminto ka doon sa alam mo lang yung swerte at malas. Hindi mo alam kung paano mo kukontrahin, lalo na kung nandyan ka na sa sitwasyon na hindi na maganda. Okay? At palagi babantayan ang lahat ng nakapaligid sa atin. Malaki po ang impluwensya niyan sa energies na makukuha mo. Pwede swerte, pwedeng malas. Kaya titingnan mo, yan ang makukuha mong enerhiya at magdudulot yan ng maganda o hindi. Kaya dapat po magbantay palagi. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood at ilan lamang ito, mga madam, mga sir, sa mga po pwede pong gawin. Dahil marami po o maraming paraan o maraming ritual na pwedeng gawin. At ilan lamang po ito sa mga po pwede ninyong gawin. At ito yung pinakamadali na po pwede ninyong gawin at mapoproteksyonan po kayo ng mga bagay na ito at mga ritual na ito. Okay? So, ulitin ko lang po, may mga products tayo dito sa baba.
Pwede kang umorder dyan mga madam, mga sir, at gamitin mo para maproteksyonan ka po. Huwag mo nang hintayin na magkaroon ka pa ng kung ano-ano bago ka maglagay. Kasi po, ito ay ginawa bilang pang-protection. Okay? Hindi kailangang hintayin mo pa na malasing ka bago ka maglagay nito. Huwag ka nang maghintay noon. Habang ikaw ay nasa magandang kalagayan pa, maglagay ka na. Para walang anumang makapasok na negative energies at magdulot ng harm sa lahat ng aspeto ng enerhiyang meron ka. Salamat po sa panonood.